Sa ikatlong anibersaryo ng Maguindanao Massacre, aandap-andap pa rin ang liwanag ng katarungan para sa 58 taong walang awang pinaslang. Balitang hatid ni Oscar Oida. November 23, 2009, nagimbal ang sambayang Pilipino nang pumutok ang balitang pinatay sa Maguindanao ang mahigit 50 tao na kasama sa convoy ng Mrs. Ninoy Buluan Maguindanao Vice Mayor Esmael Toto Mangudadato. Papunta ang grupong kinabibilangan ng mahigit 30 mamamahayag sa opisina ng COMELEC sa Sharif Agwak para ihain ang Certificate of Candidacy ni Mangudadato para sa pagkagobernador. Kakalabanin niya si Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr., anak ng nooy kasalukuyang gobernador. Isang araw matapos ang massacre, idineklara ng Malacanang ang state of emergency sa Maguindanao at hanggang ngayon nananatili pa rin ito. Isinailalim pa noon sa martial rule ang Maguindanao pero binawi rin matapos ang 2 linggo. 3 araw matapos ang massacre, isinailalim sa kustodiya ng gobyerno si Andal Jr. na isa sa mga suspect na nililitis ngayon sa patong-patong na kasong pagpatay. Si Mangudadato naman na namatayan ng asawa at ibang kaanak. Itinuloy ang pagtakbo bilang gobernador at siya ngayong nakaupo. Makalipas ang ilang pang araw, nadawit sa kaso ang iba pang miyembro ng Ampatuan Clan, kabilang si dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. at si dating Armed Governor Zaldi Ampatuan. Iginit na mga akusado na wala silang kinalaman sa massacre. Sa ngayon, 78 akusado na ang naaaresto. Sinimulang litisin ang Maguindanao Massacre noong August 2010 sa ilalim ni Quezon City RTC Judge Jocelyn Reyes. Makalipas ng 3 taon mula ng massacre at may 260 pagdinig, wala pa rin katiyakan kung kailan makakamit ng mga kaanak ng 58 na italang biktima ang katarungan. Oscar Oida, GMA News.